Alas 7 pa lang ng umaga nang sinimula ng aming grupo ang pagbiyahe mula Maynila patungong Quezon City. Umigit kumulang 1 oras din ang itinagal ng aming biyahe. Sa aming pagtungtong sa Quezon City, agad namin sinimula ng paglalakad. May kita sa daan ang mga sari-saring tinda, tulad na lamang ng mga bulaklak, gulay, prutas, damit at iba pa. Samahan niyo kami sa isang masaya at masiglang paglalakbay dito sa Quezon City. Ang San Francisco del Monte, Novaliches at Balintawak ay ang tatlong maliliit na bayan na siyang bumuo sa lungsod ng Quezon bago pa man ito maitatag. Noong 1900s, nangarap ang dating Pangulong Manuel L. Quezon ng isang lungsod na siyang papalit sa Maynila bilang kapitolyo ng ating bansa at siya rin magiging tahanan na may ilang magagawang Pilipino. Binili ni Pangulong Quezon ang 15.29 square kilometer na lupa mula sa malawak na lupain ng Diliman Estate na siyang pagmamayari ng Angkan ng Tuazon at pinangalanan nitong Barrio Obrero o Home of the Middle Workers. Mula sa lupain noon, ang itaguyod ng lungsod ng Quezon na ngayon ay siyang may pinakamalawak na lupain sa buong Metro Manila. October 12, 1939 nang maitatag ang Quezon City ayon sa Commonwealth Act 502 at mismong si Pangulong Manuel Quezon ang siyang unang tumayong mayor ng syudad. Napatupad ng Republic Act No. 333 na maging capital city ito ng Pilipinas noong July 17, 1948. At sa taong 1975, sa pamamagitan ng Presidential Decree 824, naging bahagi ang Quezon City ng Metro Manila. Naging bahagi rin ng Freedom Trail ng syudad dahil sa maraming makasaysayang pangyayaring naganap dito tulad na lamang ng Cry of the Pugad Lawin noong August 23, 1986 at ng People Power o EDSA Revolution na siyang nagpatalsik kay Pangulong Marcos at nagtalaga sa Administrasyong Aquino. Una sa mga lugar na aming pinuntahan ay ang Quezon Memorial Circle. Ito ang Quezon Memorial Circle. Dito sana itatayo ang isang kapitolyong pambansa nang minsan maging capital city ng Pilipinas ang Quezon. Ngayon, isa na itong malawak na pasyalan. Ang Quezon Memorial Circle ay ginawa bilang pag-alala sa Pangulong Manuel L. Quezon. Sa ngayon, ito ay nagsisilbing malaking pasyalan para sa mamamayan ng lungsod. Ang malaking bantayo sa gitna ng Quezon Memorial Circle ay sinimulang itayo noong 1940s at natapos lamang nang lumipas ang World War II. Ang disenyo ng bantayong na ito ay hangos sa obra ng isang Pilipino na si Federico Ilustre na siyang nanalo sa paligsaang pinasinayaan ni Pangulong Sergio Osmeña. Ito ay idinalaga bilang isang national shrine sa bisa ng Presidential Decree na ipinalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos. Alam niyo ba na ang tatlong patusok sa itaas ng monumento ay sumisimbolo sa tatlong pangunahing pulo ng bansa?
Luzon, Visayas at Mindanao. At isa pa, ang mismong taas ng monumentong ito, 66 meters o 217 feet, ay ang eksaktong edad ni Manuel L. Quezon nang siya'y namatay. Sa ilalim ng bantayog na ito, makikita ang isang museo kung saan nakalagak din ang mga labi ng ama ng wika. Bukod sa mga labi ng mag-asawang Quezon, makikita din sa loob ng maliit na museo ang mga antigong kagamitan na naisalba mula sa pamilya ng unang Pangulo ng Commonwealth. Sa aming paglalakad, naisipan namin tanungin ng ilan sa mga residente ng lungsod kung sino nga ba si Manuel Luis Quezon. Sino si Manuel L. Quezon? Sino si Manuel Quezon? Asawa ni ano, ama ng wikang pambansa. Matapos mapagpawisan sa aming pag-iikot sa buong Quezon Memorial Circle, minarapat ng aming grupo na tumungo sa UP Compound at doon tikman ang isa sa mga pinakamasarap na tapsilog sa buong lungsod. Nandito ako ngayon sa UP Shopping Center kung saan matitikman natin ang isa sa mga pinakamasarap na tapsilog dito sa buong lungsod ng Quezon. Tara! Itinayo ito ni Lola Adam noong 1949 at sinunod niya ang pangalan nito sa kanyang mga apo na sina Rodolfo at Vic. Sa mahigit 6 na dekada na nitong pagbibigay ng masasarap na lutong bahay na pagkain, tumatak na sa isip ng mga tagalig at naging sa mga anak at kaapo-apuhan nila ang sarap ng pagkain na hatid ng Rodix. Ang Rodix Eatery ay isa sa mga kilalang kainan dito sa Quezon City. Ito ay makikita sa loob ng UP Shopping Center dito sa UP Campus Dalaman. Ito ay madalas dinarayo ng mga estudyante sa kanilang top-selling meal na tapsilog. Sira pa rin ang bisikleta, may wala namang kotse. Ang University of the Philippines ay isa sa mga premyadong institusyon dito sa Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1908 at siya na rin naging tahanan ng iba't ibang profesional tulad ng mga national artist, anthropologist, sociologist at iba pa. Sa aming pagbabaybay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, aming narating ang La Mesa Eco Park, isang malawak na forest park sa gitna ng abalang lungsod ng Quezon. Ang La Mesa Eco Park ay isinulong ng ABS-CBN Incorporation sa pamamagitan ng kanilang Bantay Kalikasan Project upang mapangalagaan at mapanatili ang kagandahan taglay ng kalikasan ng Quezon. Nandito kami ngayon sa La Mesa Eco Park, isa po sa mga pinakasikat na tourist spots dito sa Quezon City. At dito sa La Mesa Eco Park, makikita natin ang isa sa pinaka-supply ng tubig sa buong National Capital Region na tinatawag nating La Mesa Dam. Dito po sa La Mesa Eco Park, sinisigurado ko sa'yo, Dom. Isa siyang perfect place para sa recreational activities ng buong pamilya. Oo nga, dito Makikita mo? makikita natin yung mga swimming pool, meron tayong mountain climbing. Sige, mountain climbing daw. Mountain, wala po tayo wall.
meron tayong horseback riding. May boating and fishing lagoon. Pwedeng mag-seminar dito, kung ano-ano. Picnic! Perfect for recreational activities. So kami, i-enjoy muna namin tong La Mesa Eco Park. Okay? Mamasyal muna kami! Tara, sa dam tayo. Doon tayo. Ang pangunahing atraksyon ng Eco Park ay ang La Mesa Dam, isang malawak na water reservoir na siyang nasa paanan ng Sierra Madre Mountain Range. Ang 2,700 hectare watershed na ito ay ang siyang nagbibigay ng tubig sa buong Metro Manila. Dito po kami ngayon sa Eco Park at Ikaw, wala ka kumuntarista doon. hagdan sa La Mesa Dam. Kahit na nakakapagod ang ginawa ng paglilibot sa malawak na hektara ng La Mesa Eco Park, nagsusulit naman ang aming pamamasyal dahil sa iba't ibang atraksyon na meron dito. Doon tayo muna ako, please. Ayan po, may entrance fee po pag pumasok po tayo dito sa La Mesa Eco Park. 50 pesos for non-QC residents at may discounts naman po para sa mga QC residents. And Ang mga binabayad natin goes directly to the maintenance of the Eco Park itself. So, divide na kami ha. hi kuya! Lilipad na ako, sabayan niyo ako. Ang sarap dito sa pupuntahan ko. Dito sa Project 4, Raha Matanda Street, aming natikman ang pinagmamalaking barbecue ng QC. Walang iba kundi si Danilicious. Sa presyong 23 pesos kada isang stick, sulit na sulit ang pagkuha namin ng isa pang order ng kanin. Ito ay madalas dinarayo ng mga estudyante at profesional mula pa sa iba't ibang panig ng lungsod ng Quezon. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang simpleng karinderyang ito ay itinayo pa noong 1983 ng mag-asawang Danny at Crisanta Gaviola. Upang mas makaakit pa ng mas maraming customers, pinangalanan nila ang kanilang kainan bilang Danilicious, hango sa ngalan ng may-ari. Wow! Ang sarap! Ang Quezon City ay tahanan din ng ilan sa mga kinikilalang kolehiyo at university sa bansa. Maliban sa UP Diliman, nandito rin ang Ateneo de Manila University, St. Teresa's College, Miriam College, Claret School of Quezon City, St. Paul University, at New Era University. Maliban sa mga educational institutions, karamihan din ng government establishments at offices ay narito din sa QC, tulad ng Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Social Security System, NAPOCOR, Philippine Drug Enforcement Agency, National Statistics Office, National Housing Authority, National Telecommunications Commission, PBOX, Pag-asa, LTFRB, at ang Office of the Ombudsman. Sa larangan ng kalusugan, ang QC ay tinagurian ding wellness center dahil sa mga ospital na meron dito, tulad na lamang ng Philippine Heart Center, East Avenue Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Mental Health Association. Kailangan ko ng pera, masahit pambili ng pabango na gagamitin sa gabing ito. Bilan mo ako ng salamin. Balita namin, masaya rin ang buhay sa QC tuwing gabi, kung kaya't hindi na rin namin pinalampas ang pagkakataon upang masubukan ito. Alas 11 na ng gabi nang sinimulan namin lakarin ang kahabaan ng Tomas Morato Avenue at Limog Avenue upang maghanap ng bar o club na maaari namin papunta. Nandito po kami ngayon along Tomas Morato kung saan may maraming entertainment hubs, bars, and discos na pinapuntahan ng maraming tao gabi-gabi. Ang pabango at pamahit sa buko, at lagyan mo ko ng Busasak nila. napahit na aking spaghetti lang sa pagkakayong gabi. Dito na nakita ang tabi-tabi entertainment hub, club at bar
lugar na siyang nagbibigay tuwa at ligaya sa maraming tao tuwing sasapit ang kadiiman ng gabi. Sa loob ng isang araw namin pag-iikot at pamamasyal sa lungsod ng Quezon, nakita namin ang iba't ibang itong mata. Mula sa pagsibol ng haring araw hanggang sa pagsapit ng dilim, ang QC ay tila hindi nawawalan ng buhay at sigla. Sasakay sa harap nitong ating mountain bike, di ka ba sasabay? Kahit ubus ng lahat ng mga try-bike, di ka ba kakaway? Kapag sikat na ako't sa'yo ay mag-high, ako'y naghihintay. Please naman ibaba mo na ang iyong kilay. Ako po si Don Jason Sire at samahan niyo po akong lumit sa aking susunod na pagdayo.